Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Kailangan dahil tumatalog tayo ngayon. Talaga yan siya. Ayan, gustong-gusto ko talaga dito sa kapatid dahil pagkakapatiran, always and forever. O, di ba? Tama, tama. Sip ko talaga. Kasama yan po sa ating hashtag life goals. Di ba, Team Puti? Puti, puti, puti. Happy talaga ako sa kapatid, Ate Tuesday. Di mo lang alam. Isa ka rin eh. Umaga hanggang gabi, nandito ako. Kung sa kapatid di makapagpatawad, Team Pula handang magpakita ng habag! Alitan ng magkakapatid dito mapapatid sa face-to-face harapan! Dama mo ang malasakit ng isang tunay na kapatid. Sa kanilang gabay, may pag-asa at direksyon. Please welcome our harapang tagapayo. Siya po ang ating legal expert, Attorney Lorna Kapunan. Siya naman ang ating spiritual advisor, Brother June Banaag. At ang binansagang one psychologist, Professor Rainier Ladig. Higit pa sa pagmamalasakit ng isang kapatid ang ipinapakita niyang harapang pagtulong. Narito na ang nag-iisang ate ng masa. Corina Sanchez Rojas! Ate Cori! Face to face! Face to face! Panibagong araw para magsikap sa buhay. Basta lumaban tayo ng patas. Kaya natin yan. Para-paraan lang yan. Yes! Sumayaw ngayong araw na ito ay... Feeling nyo ba nasa Team Pula? Hindi, nasa Team Puti! O, diba? May pa-skip ka pa. Baka mahilo ka. May lakad siya, oh. Iba rin siya. Sino dito ang super love ang kanilang kapatid? Ako nabubwisit ako kung minsan pero Same. love ko sila. Same. Ayan. At sino naman ang may galit o tampo sa kapatid? Same. Dalawang kamay. Ba't dalawang kamay? Ang dami nila eh. Ayan, okay. Kapatid laban sa kapatid. Diyan iikot ang ating kwento ngayong araw. Ang inirereklamo, ang kuya na nagpalayas daw sa kanyang nakababatang kapatid. Ang sakit. Sakit naman. Blood is thicker than water pa rin kaya kung mapagpatol si Utol. Eto ha, hindi kwentong kutsero, pero mag-utol na kutsero. Kung mag-away, parang hindi mag-bro. Si Kuya Unyok po, pag nakakainom at laseng, sinasabihan niya si Tika ng ampon, nyakis, timawa. Hindi rin lingid sa mga kapitbahay ang kanilang away. Si Unyok ang nagbubong kay Tika. Puto-pulat yung mukha niya dito. Wala akong masasabi kay Tika. Damis dito yan. Si Unyok Salvayo. Nako kuya, huwag naman sanang tuluyang maputo lang samahan niyong mag-utol. Eto na! Teka at Onyok, harapan na! Teka, ano ang problema? Balita ko pareho kayong kutsero? Apo, ma'am. Kutsero? Talaga may pagkabuhayan pa sa pagkukutsero? Meron din po, ma'am. Saan kayo? Saan kayo nakatira? Ako, Blumentritt lang po, ma'am. Blumentritt lang po. Saan? Blumentritt. Blumentritt. At talaga Maynila.
Sa Maynila talaga mga kutsero. Onyok, ikaw rin, kutsero? Bilang ako yung nakatanda sa kanyang kapatid ko. Kaya nga, kutsero ka din. kutsero din ako. Ayan, pareho silang kutsero. Okay, teka. Ano ang iyong reklamo? Anong problema? Pinapalis po sa pamamahay po namin. Pinapalis niya po kung ako sabi, ampun daw po. Ampun ako, sinisiraan po niya ako. Sabi, patagutom po ako. 19 silang magkakapatid. Kaya pala ayaw sabihin. 19. Buo Buo. Isa lang ang asawa ng nanay mo. Siya pag di na pinatakay sa may ng paraan ng pareha sa paghahanap buhay. Ayun. So, Kasi nung araw, niulam namin nung araw, saging na bulok, kangkong galing sa sementeryo, niulam namin para wow. mayahawang kami sa... Kangkong galing binuwi kami. sementeryo ang ulam. Saging na bulok. Ayan. Mga ganyan. Ay, ito rin nga yan. Kasi siya, wala siyang nalaman, ako minalaman. Kasi ganun talaga ang nangyayari kapag sobrang dami ng anak mo. Maghihirap talaga kayong lahat. So, sino yung manyakis? Sino nagpaparatang na manyakis? Hindi naman totoo yun, ma'am. Ikaw ba? Siya ba yung manyakis? Hindi. Siya ang manya, sinasabihan kasi ang asawa ko, tinabihan niya. Ay, tinabihan mo ang asawa? Hindi ko totoo, ma'am. Minsan niloko lang tayo. Sinasabi tayo po siya tayo. Tinayan sa ulo. Tinayan siya sa ulo, ma'am. Iniwanan po siya. Tinahi sa ulo? Teka muna. Sumiping ka ba sa asawa Hindi po, niya? ma'am. Hindi niya po nakatubol-tulo, ma'am. Ah, hindi. Hindi ma'am. talaga. Oh. Attorney Lorna, sino ang may karapatan sa bahay na iniwan ng mga magulang? Kasi pinapalaya siya eh. Kung 7 sila na still alive, equal dapat ang 7 sa sharing. Buso po sa lahat po, ma'am. Lalaki po. Okay. Pero ano nga bang tawag doon, Attorney Lorna, pag wala yung titulo? Yung parang pinatira lang sila doon. Rights lang yun. Rights lang ba yun? Rights. Teka muna ha, medyo sumasakit po mga ulo namin dito. Iintindihin muna namin ng mabuti ang kanilang problema sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, so ang nalalaman natin, sa 19 na magkakapatid, 7 na lang ang natira buhay. Pero hindi lahat nakatira dun sa iniwan na bahay ng mga magulang na walang titulo. So ewan ko lang kung ito ay rights dahil mukhang hindi rin alam ni Onyok. Di ma'am, may titulo po yun sa labas. Kasi binabayaran namin. Di sa bandang dulo, wala pa nagbabayad ng titulo. Bali, parang may binabayad para Amiral ba? Sa lupa. So, pag-aari talaga ninyo. Oo. May titulo. Hindi, sa amin wala pa. Sa bungad lang. Sa bungad. Yung sa bungad, Meron, no? meron na. Totoo bang hindi kayo lumaki na magkasama ni Teka? Wala si ma'am. Ako yung sasalisay. Yung kapatid ng tatay namin nung araw, na nagtitin ng Magnolia, ang tatay ko siya, pangalan ng tatay ko. Sabi, Kuya, Galaming, si Ruel, ilang ampunin ko na lang dahil walang babantay ng baka na sa pilbisa, walang magsasaka ng lupa para may makatulong sa bukid. O sige, sabi ng tatay ko naman, pumagan tatay ko naman, pwede hindi ako nagpapalay sa kanya. Siya ang bibigyan ng nasabi na lumay siya. Sabi ko, siya sabi lang niya, Mang Polina. Hindi sila, ma'am. Paglasing po yan, sinasabi yung ampun ako. Teka muna, sandali lang. Paano ampon magkamukha kayo? Ewan ko nga po, ma'am. Parehas pa po sila ng pananalita. Hindi, totoo nga. Parang meron silang hawig. Tignan mo. Opo. Pareho ng lianera. Oo. Baka naman, Onyok. Baka Ingit naman. lang po sa kanya, ma'am. Ingit lang po. Baka, ha? Ingit lang po siya. Walang kaibigan po yan, ma'am. Ingit lang po siya. Kasi labasan po, ma'am. Teka muna, sandali lang, ha? Bakit mo siya pinapalayas? Ma'am, hindi ko siya pinapali, siya may sabi lang po. Hindi pala totoo. Ay, siya naman pala. Talaga, ma'am. Paglasing na siya. Napalas ko talaga, ma'am. Dapat bawasan na yan. Magkakasakit kayo, nag-aaway kayo, hindi kayo makatutok sa pagkakakitaan. Anong kinikita ng kutsero? Ganito, ma'am. Sinisira po sa pasero po. Sandali lang. Magkano ang kinikita ng kutsero? Kinikita ko, ma'am. 700 po araw-araw po. 700 araw-araw. Siya po, ma'am. Malaki po siya. Laki-laki rin. Okay. Minsan po, ma'am. Minsan po 600. Minsan po 500 po. Di pare-pare, ma'am. Okay yun. Siya naman po, pinagmamalaki 1,000 daw po, ma'am. Tourist boy po siya. Pinagmamalaki niya, ma'am.
O, Basta edi 3-5. maganda. May inggitan pa ba yan? May inggitan pa yan? Ma'am, sa akin, ma'am, ako mababaw puso, wala akong naingit sa akin. Dasi po ako mala akong pag-iisip to. Dasi ako, ang kutsero, kikita ba araw 700 at 1,000? Samantalang pag umulan, walang pasero, walang tao lumalabas, sino ba kakain sa restaurant na lumalabas? Ikaw lang ang natutuwa sa sinasabi mo. Oo, diba? Nalalaw mo sarili mo. Hindi ko Daming maintindihan. ganap ni tatay ah. Sabi mo, may kita siya 700 sa araw. 500, umuwi na ako. 400, umuwi na ako eh. Teka muna. So hindi totoo na 700 ang kinikita kada araw? Hindi, oh. Ikaw, magkano kinikita mo kada Ang araw? pinakamababa na sa akin yung 400, 500 lang. Dasi, Tourist ang minimum ng kalesa, ba? Lalabas ka alas 12. Ano, ka makabuhay naman sa kalesa. Kasi ang kalesa, akala mahal. Kasi minsan nagtatanong kung magkano ang atid ng Divisoria, 168. O, so magkano nga? Ang kinikita lang yun yan, 500 lang o, maliban sa luneta. Malaking bagay pa rin ang 500 piso. Kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Siya naman ang nakatatandang kapatid na babae. Ang kakampi ng nagrereklamong kapatid. Maricel, humarap ka na! Maricel, ampon ba si Teka? Hindi po, ma'am. Hindi. Hindi po. Kamukha ninyo eh. Magkakamukha kayo eh. Tumigil ka nga, Onyok. Ikaw talaga, oh. Oh, tawang-tawa siya sa sarili niya. So, hindi naman siya. Hindi po. Kasi masakit nga naman yon, di ba? Yung sasabihan ka na ampon ka lang. Apo. So, hindi. Totoo mo siyang kapatid. Bunso po, kung tustusin po, ma'am, bunso po namin siya sa lalaki sa lahat. Ah, siya yung Opo, pinakabunso po pinakabunso. sa lalaki. Parati ba silang nag-aaway? Parati po, pag nalalasing po siya, ma'am. Pag nalalasing Opo. siya. So, sinong nangaaway? Siya o siya? Ito po, kasi pag nakainom po siya, maingay. Akala ko ba itong kakampi mo? Opo, ma'am. Kaso nga lang po kasi, ma'am, sorry po, mama. Pagka ano po siya, ma'am, maingay po siya rin. Nakakaano po siya. Tapos ito naman po, lumalayo na lang po siya. Napipikon. Mamiiwas po ko. Napipikon. Oo. Bilang kapatid, ano naman ang tingin mo kay Teka? Mabait naman po siya, ma, pag hindi po nakakainom. Gano'ng katalas po uminom si Kuya Teka? 2 beses lang po sa isang araw. Araw? Sa isang araw. Isang beses. So, araw-araw po siya umiinom 2 beses sa isang araw. Mali. Paano ka pa nagkukutsero niyan? Sa gabi lang po siya umiinom. Ah, sa gabi. Apo. Okay, o eto naman ang kakampi ni Onyok. Siya naman ang magpapatunay na mabait na kapatid itong nirereklamo. Tawagin na natin ang kinakasama ni Onyok. Kinchay, humarap ka na. Kinchay, ano ba ang problema nilang dalawa? Kasi po, pag nalalasing po talaga po siya, talagang ano po siya, maingay po siya, tapos nag-aano po siya sa amin po ng away po, gulo. Pag lasing po siya, yun lang po ang napakasama. Parati po kaming hinihihian po parati. Iniihian? Opo, araw-araw po yan, pag nalalasing siya. Kaya po ako, nandito po talaga ako, magre-reklamo talaga ako kasi yung gusto ko lang po talaga sa kanya mangyari po, magbago siya na pag nalalasing, lahat po ng ano po namin, yung sahig namin, ang panghi, araw-araw. Hindi lang po sa 1 buwan, 2 buwan, marami ng beses. Ang sakit na ng ulo ko, ang baho na po yung ano, parati siyang umiihi po, umiihi. Mapapaaway talaga yan. Kinakasama ako dyan sa ano niya. Magbago sana siya eh. At ngayon na napag-uusapan natin, nakikita ninyo para kayo nagsasalamin, pag kayo'y may alkohol sa katawan. O sige ha, mamaya na yung sermonan natin. Kasi sesermonan pa kayo nito mga to, sesermonan din kayo ng mga ito, at meron pang ganon. Maghanda kayo sa pagbabalik ng
Face to face, harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Sige nga, Rylan Tuesday, anong naaalala ninyo na pinag-awayan nyo ng inyong kapatid? Ako ba? Ate ko rin kasi babae ako. Babae? Babae ako. Yung kapatid ko si Vinavae, yung kapatid ko. Pero seriously, atensyon ng magulang. Usually yun po eh. Ha? Kasi 11 years agwat namin ni ate ko rin eh. Ang layo. Parang nanay na rin ako. So parang ang nangyayari hindi ko naranasan na magkaroon ng kapatid na mas maliit ng matagal. Tapos yung maliit naman na kapatid, hindi din niya naunawaan paano magkaate. Kasi nga parang nanay na rin ako. Siguro parang nakikita ko rin ito kay Onyok tsaka kay Tika na tama ba Tika, parang hinahanap mo lang ang kalinga ng isang kuya. Since parang siya na yung tatay dahil wala na ang tatay nyo. Tama ba kuya? O ayun. So parang gano'n na minsan ang kailangan mo ay hindi kapalit ng tatay mo. Kailangan mo kapatid talaga kasi isa lang ang tatay mo eh. So, kailangan niya din ng nakababatang kapatid na nakakaunawa sa kanya. Palitan kayo ng pagmamahal. Ganon siguro. Yun. Right. Ako po, ate ko rin pinakamalalang away namin magkapatid. Yung sumunod sa akin, brother ko. 4 years ang agwat, respeto. Parang may one time, sobra kasi kaming close, pero may one time kasi parang nakakalimutan niyang kuya ako. Medyo sumobra talaga. Parang nagdadabog siya sa akin. So, nilagay ko siya sa pwesto niya, sa posisyon niya na, teka, kuya pa rin ako ha. Hindi porket mas matangkad ka sa akin na pwede mo niya akong ganyanin. Magmula nun, hindi na kami nag-aaway ulit. Basta, kung may saloobin kami, kakausapin namin yung isa't isa. Ayan. Yun. Nang hindi lasing. At wala pong umiihi. Ayun, walang ihian. Walang ihian, bawal. Ano naman ang masasabi ng mga taga-puti? So yung kay Kuya Onyok naman kasi, hindi naman niya naintindi masyado si Kuya Teka. Pero as a kuya dapat, mahaba ang pasensya mo at dapat hindi pa rin nakakaharang sa'yo yung pagiging edad nyo. Magkapatid pa rin kayo. Ang pinakamahalaga sa pamilya is magkakapatid pa rin. Magkadugo pa rin kayo. Kung anong mangyari, kayo pa rin yung magsasama sa mga challenges, mga problema nyo. Thank you so much. Ganito kasi yan, guys. Yung pasensya kasi may hangganan yan eh. Una sa lahat, ang diretso dapat ng alak sa tiyan, hindi sa utak. Yeah. Pangalawa, magkakapatid kayo. At the end of the day, kayo pa rin yung magtutulungan eh. So, respeto na lang din with one another. And siguro, kung hindi natin maiiwasan yung alak, bawasan natin kahit papaano, no? Iwasan natin yung pag-ihi natin sa kung saan-saan sa loob ng pamamahay. Kasi, isa siyang paraan ng pambabastos. Ayan. Thank you so much. Kailangan talaga. Alam nyo, napaka-importante na alam natin kung paano tayo pag tayo ay nalalasing. Kailangan nating tanggapin yan, teka. Para alam natin kung saan tayo pupwesto. At paano tayo rerenda ng konti. Preno, kumbaga, ang tawag dyan. Professor Rainier, kung bata pa lang, laging may alitan ng magkapatid, ito pa talagang madadala hanggang katandaan nila? Well, pwede po yun, no? Pero of course, we have to take note na normal po yung away na magkapatid. At hindi po lahat ng away na magkapatid is nagkukos po siya eventually ng trauma. Pero kapag tuloy-tuloy yung away, may problema dun sa dynamics ng relationship ng dalawang magkapatid. Ang nakikita ko po kasi dito is meron po sila ata tinatawag natin na sibling rivalry or yung parang persistent na away na magkapatid. Ang nakikita ko po dito is yung dalawang magkapatid na laging nagsasakitan, dalawang magkapatid na nagnanais na maranasan na kung paano magkaroon ng mabuting kapatid. Now, siguro din po yung pagkakasakitan po nila or yung aggression po na nagagawa po nila sa isa't isa. Actually, even yung mga violenteng ginagawa po natin, meron niyang mensahe sa other person na nakakaranas niyan or pinagpapakitaan niyan. Hindi naman po sa gina-justify ko yung violenteng aksyon ng isang tao. Pero madalas, minsan nagre-resort na isang tao sa aggression kapag hindi siya napapakinggan. Baka naman si Tika at si Onyok is na wala silang tsansa na mapakinggan yung bawat isa.
So that's why yung way nila para mapakinggan sila nung bawat isa or nung bawat party nila is that kailangan pa nilang magkasakitan para ma-deliver yung message nila sa isa't isa. So ang maganda dito is that kung meron kayong samaan ng loob, huwag nyo siyang hahaluan ng alcohol. Okay? Umupo kayo, then pag-usapan nyo ng mabuti. Pakinggan nyo yung isa't isa. Then intindihin ninyo, try ninyong intindihin yung isa't isa. Baka eventually maging okay yung relasyon ninyo bilang magkapatid. Ayun, kailangan mag-usap nang hindi lasing. Importante yan, ha? Importante yan. Okay, Dr. Love, paano uunahin ang pagpapatawad? Puno ka ng sama ng loob sa kapatid na lagi kang paulit-ulit na sinasaktan. Oo nga. You have to break the chain. Yes. Hindi ba? Pero Ate Coring, tandaan natin, ang pagpapatawad ay hindi overnight, hindi nagagawa kagad. It will take quite some time, may proseso ng pagpapatawad. Minsan nga, depende sa lalim ng sugat na natamo mo. No? But then, nagiging madali ang pagpapatawad kung mayroong humility na nakikita. Humility doon sa nakagawa ng kasalanan at humility rin doon sa napagkasalahan na handa siyang magpatawad. Ayan. Attorney Lorna, kung ang magkakapatid ay nagkademandahan pero handa na silang mag-areglo, ano ang pinakamabisang paraan ng mediation sa kanilang dalawa? Unang-una, bago kayo magkorte, no? Bago magkorte, hinahanapan ng court yung certification ng barangay na dumaan kayo sa barangay. Pag hindi naayos ng barangay yan, magsa-certify na dumaan kayo sa barangay settlement. Pag meron ng certification, pwede na kayo mag-file sa korte. But, iba ang tingin ng korte sa magkapamilya. Merong 6 months mandatory earnest efforts at compromise. Anong ibig sabihin nun? Pag nag-file kayo, lalo na pag pinag-aawayan ang inheritance, ang pera, or criminal case, no? Nag-a-appoint ang judge ng mediator. Hindi agad-agad trial yan. Yung 6 months earnest efforts, talagang tinitignan kung pwede pa. Kung pwede pa. Kasi pamilya yan eh. Ayon sa batas, kailangan nagkakasundo kayo't nagtutulungan. Tama ba, Onyo? Oo, tama. Okay ka naman doon? Okay naman. Kasi lang, sana yung pag-iming alak, dapat tanggalin niya para hindi nga minumura. Kasi, mangkulin na, pag nalasing yan, inaamon ako patayan, lumabas kayo, suntukan tayo, bibiyasang kaon, lumabas kayo ito. Teka, wag na lang gano'n. Di mo, paglasing po, ganyan pong ilagay po mo, siyempre, dinidimin ko rin yan. Kaya nga, wag ka na lang uminom. Di mo, lasing di po mo, mura-mura po sa kanya mo. Kaya nga, kasi nga, nagkikita kayo pag lasing kayo. Di ba ma'am, di po ko naman, di ba? Bukas siya na yun mong gabi. Nanggigigil na ako. Alam mo, teka muna ha, una tutulungan namin kayo, pero walang tulong kung panayalasing pa rin ninyo. Speaking of kapatid, naramdaman namin ang tunay na kahulugan. Ito, manood kayo dito ha. Ng kapatiran sa kapatid kumustahan namin sa Hong Kong. Siyempre, ipapakita namin sa inyo kung anong ginawa namin doon, di ba? Tampok ang nakilala nating OFW na driver sa araw, pero superhero sa gabi. Ang pangalan niya si Arthur. Ito ang harapang tulong ng face-to-face na umabot na sa mga Pinoy abroad. Ang ating harapang tulong, pang-international na. Sa first ever kapatid kumustahan dito sa Hong Kong at sa alalay ng ating mga kaibigan, tuloy-tuloy ang ating ibayong tulong. Naaalala pa ba ninyo si Arthur, ang OFW na family driver na ikinwento ko nitong isang araw lang at super na treat ng espesyal na parang VIP? Plot twist! Hindi pa tapos ang paghihiganti, ganti ng face-to-face harapan at Bingo Plus Foundation sa kabutihan ni Arthur.
Sa pangungumusta namin kay Arthur, kinuwento niya kung paanong sinubok ng langit ang kanyang puso sa pagtulong. Nagsabi sa akin na wala daw akong karapatan tumulong. Kaya nung that month na yun, pinutol ko po yung pagtulong na yun. Hanggang December 25, 2016, na-aksidente po kami. Nung aksidente na po yun, so may purpose ang Diyos sa akin na ituloy ko po. Isang taon na lang, retiring age na si Arthur. Pero hindi pa siya pwedeng tumigil sa pag-OFW. Nag-aaral pa ang kanyang bunso at may 3 taon pa siyang bubunuin sa kursong Information Technology o IT. Na hindi biro ang tuition fee. Yan ang priority ni Arthur. No work, no pay si Arthur. Kaya iniiwasan din niyang magkasakit. At bilang na bilang sa daliri niya ang mga araw na nakapag-absent siya. Hindi pwedeng magkulang ang ipapadala niya para sa pag-aaral ng anak. Yan ang dahilan kung bakit isa si Arthur sa sinadya namin dito sa Hong Kong. Thank you, Sir Arthur. Sir Arthur, bilang ano po niyo ng pagsusumikap, meron po tayong sorpresa mula po sa Bingo Plus at Bingo Plus Foundation para po sa inyong bunsong anak. Meron po kayo education assistance para po sa inyong Malaking hinga para kay Arthur ang tulong na educational assistance na 100,000 piso. Walang patid pa rin siyang magtatrabaho pero kahit paano, kabawasan na sa isipin ang susunod na pambayad sa tuition ng kanyang bunso. At dahil may biyayang dumating, hinga rin yan para makapaglaan siya sa ipon. At may dagdag bonus pa, isang brand new laptop para mas madali ang pag-aaral ng bata sa Pilipinas. Sobrang blessing ito ang ibinibigay niyo sa akin. Una-una napapasalamat ako sa face-to-face kay Madam Corina. Itong yung ating kapatid, kumustahan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, muli palakpakan po natin si Tatay Arthur. Another sana all moment, mga kapatid, di ba? Ay, palakpakan naman natin ang Bingo Plus. On the move agad ang Bingo Plus Foundation. Pinadala diretso sa Bicol. Winner, di ba? Sobrang natuwa po ako nung may nalaman po ako na may magbibigay sa akin ng scholarship and laptop. Alam ko kaagad na makakatulong po ito sa pag-aaral ko para makasabay po sa mga activities na binibigay po ng mga prof po namin. Salamat po sa face-to-face and sa Bingo Plus Foundation sa binigay niyo pong laptop and scholarship sa akin. Malaking tulong po ito sa pag-aaral ko po. And sana po may matulungan pa po kayo iba na kagaya ko. Sa pagiging driver, umangat sa pagiging bayani ng pamilya at ng mga kababayan niya. Yan si Arthur, dapat tularan. Marami na tayong naakay sa harapang tulong. At masasabi kong ito ang isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam. Okay, 12 daw sila bale lahat sa kanilang tahanan. May 4 na batang nag-aaral pa na nakakakita ng kalasingan, ihian, suntukan, murahan. Ay, hindi pwede yan. Hindi talaga pwede yan. Tutulong kami sa inyo, pero kailangan magbago din kayo. Teka, ha? Tumungo ka naman. Ganon. Ayan, okay. Sige, ha? So, ang gagawin natin, una, bulok na daw ang kalesa niya. So, paggagawa natin yung kalesa niya. Okay? Papagawa natin para mas mahaba mo pang mapakinabangan, total bata ka pa naman. Magandang kita ng pagkukutsero. Kaya lang, pag umuulan, walang pasahero. Eto po, may 12 bagyo pa na dadating hanggang Disyembre. So, bibigyan natin sila ng bigasan. Para meron naman silang kinikita kahit paano. Baka pag-awayan nyo rin yun, ha?
Kailangan hati-hati. Oo, ma. Ha? Sinong mamamahala ng bigasan? Bilang lang ito ng kapatid ng babae. Ano lang ang pag-iisip ka nun? Maricel, ikaw ang magsisigurado na hati-hati. Yung mga magkakapatid, bahala na sila sa mga anak nila. Okay? O sa bigasan, magbibigay ako ng bitamina para sa kabayo. Oo, kasi kailangan yung mga hayop inaalagaan yan. Oo, maalagaan mo sa hayop. Huwag niyong pinagkakaitan yung, yung mga kabayo ninyo. Tapos, dahil ang dami-dami nila, wala, magpapapiging tayo ng konti, grocery. Para sa inyo. At, sa barangay naman, wala pa silang 4-piece para sa mga bata. So, 4-piece, libreng pera yon para sa mga bata. Okay? Para sa inyo, ilalapit namin kayo sa barangay. Okay? Pero pag nabalitaan kung ganun pa rin ang ginagawa nyo, suntukan pa rin kayo ng suntukan, pa-evict ko kayo dyan. Okay? Teka, magbati na kayo ng kuya mo. Sige na. Ayan. Ayan. Teka, ang laki ng problema ni Teka. Alam mo, Teka? Ang dami mo pang blessing. Wala kang anak, wala kang asawang makulit. Lahat ng ginugulpit yung sis mo sa kanya, ma'am. Tsaka meron ka pang kabuhayan. Bibigyan pa kita ng pustiso. Di, ma'am, siyempre, galit niyo, ma'am, lahat ng ginugulpit. Basta, makinig ka sa isi-sermon ko, ha? Basta, nagkabati na kayo, ayoko nang mag-aaway sila. Okay? Pigilan nyo, ha? Pigilan ninyo. Kailangan ang bisyo nasa lugar. Sinamang palad naman kasi talaga na bahagi na ng buhay ang bisyo. Hindi naman siya illegal. Halimbawa, sigarilyo, alkohol, sugal. Lahat yan, lihitimo. Ito pong tatlong ito ay mga bisyo na masama, lalo na kapag sobra. Hindi ba? Pero wala tayong magagawa, hindi illegal. So, anong solusyon? Hindi lang nakasasama yan, nakamamatay pa. Pero kaya naman binigyan tayo ng Panginoon ng isip at katinoan. Ang tawag dyan, free will. Ang kalayaan nating magdesisyon para sa sarili. Bago tayo malunod sa alkohol at kalituhan dahil sa hirap ng ating buhay, mag-isip tayo, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang epekto ng bisyong ito sa akin? Nakakabuti ba, nakakasama? Sa mga kasama ko sa buhay at sa bahay, nakakabuti ba, nakakasama? So, magdesisyon tayo kung anong klaseng buhay ang gusto natin. At kung gusto natin ng maayos, mapayapa at masaganang buhay, sa totoo lang, walang puwang ang anumang bisyo sa ganong klaseng magandang buhay. Okay? Sana meron kayong natutunan, ha? Ako po ang inyong ate ko rin nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Susunod na ang Tito Vic and Joey sa Eat Bulaga. Oh, nagkakaya na kayo, ha? Huwag na kayong mag-aaway. Face to Face. Face to Face. Face to Face. Face to Face, harapan tayo. Face to Face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to Face, tama ng okrayan. Sabi na sabuting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Ang nagrereklamo, pinahiya at sinaktan daw ng taong itinuring niyang matalik na kaibigan. Bigla siyang sumigaw na magbayad ka kasi ng utang mo kung ayaw mo nang sinisigin. Dapat kasi pag utang, babayaran. Singil galit, take note, nagtatago pa. Yung binalot ko na minudo para sa tatay ko, na ipukol ko sa kanya, kumuha siya ng bato na iyahampas sa akin. Ang tinamaan niya, yung anak ko. Humingi ka na ba ng dispensa? Hindi ba po? Ang tiwala ng tao, di ba mahirap bayaran? Harapin mo face to face.